Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog. At hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yan po mga masters. At syempre, ngayon po ay araw ng Linggo, Sunday. And mamaya po, 11 ng umaga, ay meron na naman tayong Premier Marathon sa Bahay Kulitan. At syempre ako po ang inyong host from 11 to 4 in the afternoon. And followed by Bro RM TV 21 from 4 to 6 and 6 to 7, 8. Siyempre, nandyan din po ang ating Bombs 2.0 followed by ang 8 to 10 p.m. Merl Estani Vlogs. Ayun po. At apat kami ang host for today. I hope na po mag-enjoy po kayo mamaya. At ini-invite ko po kayo. Namin kayo. Nasuportahan po kami at syempre mga kasamahan po ng Bahay Kulitan para po ay mag-showcase ng mga premieres namin. Syempre kung sino pang gustong sumali at makipaghalubilo, makipagkantahan ay syempre always welcome po kayo. Right, so kahapon ay nag-lecture po tayo about vitamin B1, also called the thiamine. So ako po ay di ko kaya na kayo ay pa-research kung ano yung mga side effects na yun. Pag kulang ka sa, or deficiency, pag kulang ka po sa vitamin B1. So, syempre, continue na lang natin ito. Hindi ako pwede ma-proceed sa vitamin B2 na walang follow-up. Okay? So, isa sa mga deficiencies pag wala ka or kulang ka sa vitamin B1 or thiamine is what we call berry. Ayan po, very pretty. Berry is as a result of thiamine or vitamin B1 deficiencies, mga master. Ayan po, ayusin naman na natin ito kasi bago na naman ang setup. Okay? So, sabi dito, mga masters and mga ka-G, na ang berry kasi pangit talaga yung aking ano dito. Pangit talaga yung aking ito, ang tripod na to. Magalaw-galaw siya talaga. And, alright. Ang sabi po dito na ang berry as a result of thiamine deficiency. So, anong nakasulat dito? Ang sabi po dito na ito po ay common sa Amerika. Common ba sa Amerika yung berry? Tanongin natin yung ano. B1, vitamin B1 or thiamine is crucial to many processes. So very important po siya sa proseso ng ating katawan, mga masters. Okay? Don't take this for granted kasi importante po ang vitamin B1. Alright, anong sabi pa? Na ang vitamin B1 daw, like it is importante po siya sa pag-convert ng carbohydrates into energy. O di ba? Isa siya sa mga pinaka-importante na material or vitamins para ma-convert ang carbohydrates into energy, transmitting nerve signals. So halimbawa, di ba, may spinal nerves po tayo, di ba? So may mga halimbawa na connected po 'yan sa ating mga katawan, sa iba't ibang mga part ng katawan natin. Halimbawa, ikaw po ay natamaan or natusok sa paa, 'di ba? So merong mga nerves diyan na pag na-feel po nila yung pain na 'yan ay mag-transmit, mag-conduct po 'yan ng communication papunta sa brain at doon sabi ng brain natin na mag-withdraw po siya. Tatanggalin mo yung paa mo before ka na masaktan pa ng malubha. So parang flight and fight response at syempre yung iyong pag-process ng brain mo kung paano niya po iintindihin ang nangyari sa iyo. Okay? So importante po 'yan sa tinatawag na transmission or transmitting nerve signals. And
producing acids essential for proper digestion. Ayun, ilang buwan ang ating topic ay about digestion lang po, mga masters. 'Di ba? Yung G natin, super cool lang po ang G natin. Alam niya hindi ko siya kinakarga ngayon, kaya ganun-ganun lang po si G natin, Ayun, palaway-laway lang po. Hi G. O, 'di ba, mga masters, mga ka-G? Continue tayo sa ating lectures, sa ating lecture. Okay? Ayun ang aking problema kasi pag pinalitan ko naman ang posisyon, ay siya po ay umiiba din po ang posisyon ng aking setup. Ay nako, ipapalitan ko rin ito sa sunod. Dami ako ditong tripod eh. Subukan natin yan. Okay. Alright. So, thiamine must be consumed through diet supplements. Okay? Kailangan pala natin ng thiamine na makukuha din natin sa food supplements. Kung mababa po ang thiamine level mo, o yung inyong vitamin B1 level, may risgo po. Ilalagay ka niya sa isang risgo na sobrang severe or sobrang masakit sa katawan talaga or malaki, malubha po. Okay? Essential cold berry. Ayun na po. Ano na bang berry na sinabi ko kahapon na kayo na bala mag-research? Berry is rare. Or hindi siya very common, rare siya. Maminsan-minsan lang po may mga cases dito sa USA. Kasi alam naman natin na dito po ako sa USA ngayon, di ba? As many foods are rich in thiamine. Dito ay hindi marami ang cases ng thiamine deficiency or berry dahil po ay mga pagkain po dito ay abundant, lalo na mga fortified at syempre iba yung pagkain dito po sa Amerika compared sa pagkain sa mga third world na mga countries. Ayan, hindi natin pwedeng i-deny po yan, ha? Okay. Ano pa? However, alcohol abuse, anorexia, diba? Alcohol abuse. So, syempre, alam naman, anorexia naman po ay parang super parang kalansay ka na, pero ayaw mo pa rin kumain. Parang hindi mo parang gusto mo pang, gusto mo pang mag-lose ng weight kahit po na payatot ka na talaga, anorexic ka na, super payat, mas mababa, mas payat ka pa, yung iyong weight, ng iyong structure po ay mas maliit compared sa iyong normal or expected na normal na weight. Diba? Okay? And other conditions might increase your risk of a thiamine deficiency. So, maraming conditions din po. Okay? When left untreated, pag hindi po siya nagamot agad-agad, ang berry po can severely deplete your energy levels. Pwede po na papabain niya talaga ang iyong energy levels as a result of life-threatening problems with your heart and or nervous system. So, pwede niya na maapektuhan ang iyong heart and ang iyong nervous system. Ayan po ang G natin, maraming ginagawa. Nagtatambling-tambling yan kanina dyan. Alright? So, pag hindi po siya magamot agad, pwede po siyang magka-cause ng mga complications na makakamatay. Ikakamatay po natin. Siyempre, problema po tayo sa puso at sa ating nervous system. Dito po sa Amerika, ang Food and Drugs Administration ay hindi po nagre-regulate. Okay? Does not regulate supplements the way it regulates prescription drugs. So, ang prescription drugs ay yung mga gamot talaga na kailangan ng doktor na ireseta. That means some supplement products may not contain what the label says. Nako, meron pa lang mga produkto na hindi naman talaga stricto, na yung iba hindi naman nagko-contain pero nilalagay nila, or vice versa. Okay? Halimbawa, akala natin kompleto po siya, hindi pala kompleto kasi free or hindi sila stricto when it comes sa pagsulat ng
ang ingredients. Ayan po, si G. Nakikinig sa atin, mga masters, mga ka-G. Alright? So, look forth. That means some supplement products may not contain what the label says. When choosing supplements, look for a third-party tested product and consult a healthcare provider, registered dietitian, nutritionist, or pharmacist. So, kailangan, kung gusto mo talagang malaman kung ano yan, magtanong sa mga nauukulan, mga experts. There are two types of berry-berries. Okay, dry berry-berry, which affects the nervous system, and wet berry-berry, which affects the cardiovascular system. Okay, dry berry-berry. Ayan po ang ating Wernicke-Korsakoff syndrome. Okay, bukas i-discuss naman natin ito, ha? Dry berry-berry injures the nerves and can lead to muscle strength loss, eventually paralysis. So, pwede mga maging paralyzed dito sa berry-berry na to. If the condition is detected and treated in its early stage, damage to the nervous system is usually reversible. Pwede siyang magamot pag naagapan. Lack of early treatment may result to such complications as permanent memory loss. Nako, dami pala ito na pwedeng magawa sa atin. Yung dry berry-berry and Wernicke-Korsakoff syndrome. Alright, mga masters, hanggang dito lang po tayo, ha. Bukas, continue tayo sa berry-berry ulit. Bukas, baka sa wet berry-berry naman tayo. Alright, hanggang dito lang tayo. This is your Master Worm and G, the green girly cutie patuti iguana. Maraming salamat. Kita-kits tayo mamaya sa ating Premier Marathon. God is great. Yahoo!